Alright, so ito yung tinatawag natin na low speed floor polisher. So bago natin siya paandarin kung paano gamitin, so check muna natin yung mga parts and functions niya. So first, ito yung tinatawag natin na handle assembly. So sa handle assembly niya, meron siyang tinatawag na handlebar. So ito yung pinipindot natin para kung mag-ooperate siya, dire-diretso siya umaandar. So ito yung i-hold, hawakan na natin at ito yung i-hold. So sa ilalim niyan, meron siyang tinatawag na isa pang trigger. So itong trigger nito, ito yung tinatawag na adjustable lock trigger. So ito yung hinahawakan, i-press lang natin siya para i-adjust natin siya sa ating tamang level kung saan natin siya gagamitin, no? Para sa ating komportableng paggamit. Yan, so bibitawan lang natin, then iaangat. Yan, okay. Then, sa kabila, meron din siyang maliit na trigger dito. Ito naman yung trigger niya para sa solution. So kapag pinress natin to habang umaandar yung floor polisher natin, so siya yung magre-release ng solution mula dun sa kanyang tangke, no? Kasi itong polisher natin ay meron siyang tangke na lagay ng solution. So just in case na naglilinis tayo ng basa, so dito natin nilalagay sa tangke yung kanyang solution, no? Para hindi na natin siya ibubuhos sa pamamagitan ng timba. So, aside from that, no, sa ilalim, ito yung kanyang parte ng makina. And then sa makina, meron siyang housing na merong bumper sa gilid, ano, na gawa sa rubber. So, purpose yan para pag dumikit dun sa mga baseboard, hindi siya nakakasira. So, meron siyang roller. So, yung gulong, ginagamit yan para may transport natin from one area to another area. Ayan. And then, sa likod, dito natin makikita naman, no, yung kanyang cord, no, at yung cord hook. So, ito yung cord hook niya. Okay, so para mas madali natin siyang kalasin, iikutin lang natin itong upper cord hook. Yan, para hindi na natin siya isa-isa na iikutin, mas madali siyang kalasin. Yan. At the same time, meron siyang tinatawag dito sa handle assembly na safety lock switch button. So, ito yung pinipindot bago siya i-press yung kanyang switch trigger in order para umandar, no? So, ito kasi ang purpose ito is for safety. Para sa ganon, kung sakali man nakasaksak siya at mapindot agad yung trigger, hindi siya agad aandar. So, ito yung unang-unang pinipindot. Ayan. And just in case na magkaroon ng fluctuation ng kuryente, meron siyang reset button dito sa likod. So, ito yung pinipress para sa ganon, mag-start siya ulit, no? So, yan po. Ang tawag dyan is reset button. Okay. Now, so sa ilalim, dito naman natin makikita yung kanyang tinatawag na actuator, no? Na kung saan ikinakabit yung ating pad holder, yung kanyang pad holder. So, ito yung pad holder niya, no, na nakakabit dito. So, meron yung tatlong bracket sa gitna. Okay. Ipasok lang natin sa ganito. And then, i-twist up sa counterclockwise para mag-lock siya automatic. Kasi ang ikot ng floor polisher natin is pa-counterclockwise. And then, saka natin ikakabit yung pad. Yan. So, maraming kulay ng pad na kinakabit o nilalagay gamit dito sa floor polisher. So, sa ngayon, puti muna yung gagamitin natin. No? Ayan. Then, pagkatapos, iangat. Ayan. So, tingnan na kung pantay siya. Ngayon, sa pag-ooperate ng ating floor polisher, bago natin ito isaksak sa outlet, so kailangan ang standard niyan ay dapat nakahiga. No? So, ihiga natin siya sa ganitong posisyon. Ayan. Nakanggal ulit yung pads. Kakabit ulit natin. Ayan. Okay, so ang purpose niyan, para safety, no? Kasi minsan may mga floor polisher na nag-abnormal siya kahit bago. So kapag sinaksak mo sa mga saksakan o sa outlet, automatic na umaandar siya agad. So now, for safety, ihiga muna natin siya para just in case umandar siya bigla, steady lang siya dyan. So hindi siya mag-wild, no? At hindi tayo makaka-damage ng property o makaka-injured ng mga tao. So yun, so isaksak natin sa outlet. Yan. And then, pagkatapos niya na naisaksak na natin sa outlet, susunod is itayo natin. Kapag naikabit na yung pad holder, naiset up na. Then, pagkatapos doon, okay, iset natin yung handlebar sa ating komportabling paggamit. So, kunin natin yung tamang angulo. So, depende kung ano yung height mo. So, ang standard, kailangan nandito siya sa may side pocket o likuran ng bulsa. So, hawakan natin yung adjustable lock trigger. Ayan. And then, pwesto natin dito sa side pocket. Then, kapag nakuha na natin yung tamang angulo, bitawan na natin yung lock, okay, para maging stable siya. Then, pagkatapos, paandalin na natin. So, ang tamang paggamit, so right foot forward, ang kamay sa ilalim ang hawak sa handle. So, iabang lang natin yung mga daliri natin sa trigger. And then, pagkatapos doon, so lagi natin titignan yung cord, no? So, dapat lagi yan nasa likuran. Kailangan kasi hindi siya didikit doon, hindi siya lalapit doon para hindi siya kainin ng ating pad. Yan, so
Ilayo lang natin. And then pagkatapos yan, so right foot forward, no, para balance yung ating katawan, may pwersa tayo, hindi tayo itutulak ng ating floor polisher. So yan, stand straight, and then iabang mga daliri, pailalim ang hawak, hindi pa ibabaw. Siguro kapag marunong na kayo mag-operate ng floor polisher, yun, so kung saan kayo komportable, ibabaw o sa ilalim, okay lang. But for now, okay, ang kailangan natin gawin, so kung una pa lang tayong nagamit ng floor polisher, sa ilalim muna yung hawak natin. So, hawakan ng handle, medyo iangat natin ng konti. Pag naramdaman natin bumigat, steady lang natin siya. And then, pagkatapos nun, pisilin natin o pindutin natin yung kanyang switch, safety lock switch button nandito sa likod. Yan, huwag muna natin bibitawan yun. No? And then, pagkatapos nun, pindutan natin yung safety lock switch button, i-press natin yung trigger, no? Yung switch trigger. So, kapag nag-press natin yung switch trigger, automatic aandar na yan. Yan. So, ganyan siya. Yan ang movement. So, yan ang tinatawag natin ng balance. So, hindi siya agad papalo, papunta sa kaliwa o sa kanan. Kasi ang galaw ng floor polisher natin ay gumagalaw na side-to-side motion. So, paano siya pinapagalaw? So, dahan-dahan mo siyang itataas dito sa handle, no? Dahan-dahan mo siyang ibababa. So, ang pattern niyan, up, going right, then down, going left, no? Up, going right, down, going left. So, yan ang movement ng floor polisher natin. So, sa ibang term, ang tawag yan is swing motion. Kasi pag nagpapalis tayo ng floor, no, gumagalaw yung polisher natin, doing side-to-side motion. So, yun, left and right lang yun. So, dahan-dahan mo tinataas, dahan-dahan mo ibinababa. So, ang ginagamit dito is yung pulso, no? Parang sa ganun, okay, makontrol mo siya na maayos. So, the more na mabilis mo kasi siya itinataas, the more na mabilis mo siya ibinababa, nagiging mabilis din yung movement niyan, no? So, kailangan dahan-dahan. So, ulitin natin, paandalin ulit natin, hawakan natin yung handle, abang natin yung daliri natin doon sa switch, trigger, and then, pisilin natin yung safety lock switch button sa likod. Kapag na-press na yan, bago bitawan, pisilin natin yung switch trigger. Yan. Then, aandar ulit siya. So, kailangan nakabalance. Bakit? Para pagka umandar yung makina, stable lang siya sa gitna, hindi siya papalo, papunta sa kaliwa o sa kanan. So, yan. Pag nagpapalis na tayo sa yan, ganit ka movement yan. Side-to-side motion, habang umaatras ka, papagalawin mo siya ng kaliwa at kanan. Yan. So, unti-unti, yung malapit ka sa board, kailangan hawakan mo yung board para na sa galaw, hindi niya ito kainin. So, ganyan po, no? Ang pag-operate ng floor polisher. So, ang ginagamit ito, ulitin ko yung pulso. No? Yan. So, kailangan mapakiramdaman natin maigi yung takbo ng floor polisher. No? Yung presence of mind, yung focus, kailangan, no? Nakatutok tayo dun sa mismong machine para na sa galaw, hindi tayo makadamage ng property. So ngayon, kung papatayin natin siya, bibitawan lang natin yung trigger, and yun, so automatic mag-off na yung machine natin. So yan po yung paggamit ng tinatawag natin na low speed floor polisher.